road trip tips. Alright, that's what we're going to be talking about. So, mga kababayan, hindi lang porket may road trip, yun po yung panahon na i-check nyo na yung kotse niyo. Dapat po, as a general rule, parati niyo po itong ginagawa. Kaya may road trip po na malayo or regular driving lang po. Kasi po, kung kayo po ay natatrap sa traffic, mas malaki po yung chance na mag-overheat or masira yung kotse niyo kasi high stress po yan sa makina niyo. Pag nasa highway po kayo at umaandar yung kotse niyo, mas nakakahinga sila. Ang problema lang, mas malayo ang titirikan ninyo, mas malaki yung problema niyo. Kaya eto na, kailangan ingatan niyo yung mga kotse niyo. Kailangan niyo po na i-check lahat ng mga liquids sa loob ng inyong engine compartment. Wiper, coolant ng radiator, yung mga liquids, pag sinabi pong liquids, pati po yung brake fluid, pati po yung lahat, pati automatic transmission fluid, anything na fluid, basta meron yung fluid, yung nakamilitaw naman po yun sa engine compartment ninyo. Meron po yun para mga dipstick na naka-identify po siya as yellow or if not red, if not green, white, yun po, nakalabas po yun. So, lahat po yun, kung ano po yung kailangan gawain, sa general rule, lahat po i-fill up nyo po dun sa tamang level. Okay? Salamat! Next, sabi ko na yun tungkol sa mga fluids. Okay, susunod dyan yung mga tires. Yung mga gulong ninyo, okay, malayo yung travel or hindi. Ang difference lang ay, meron kayong specific na PSI or yung tigas ng gulong. Pag highway driving, mas maganda na mas malambot yung tires niyo kasi as you speed up, umiinit yan, tumitigas din naman anyway. So may 2 or 3 PSI, tama na yun. Pag city driving naman, mas maganda na matigas siya kasi para mas nakakatipid din kayo sa fuel. Kasi hindi masyadong madagtag, hindi masyadong feel pagka low speed lang ang lambot or tigas ng gulong. So bahala na kayo. Basta para mas madaling sundan ninyo yung meron yung sticker na nakalagay sa side na pintuan ninyo. Meron po nakalagay din kung ano yung tamang sukat, yung tigas or lambot ng gulong ninyo. Alright? Uy, holding table. Kakainis, diba? So, susunod ay, oh shit. Tanda, diba? So, susunod, papeles ng sasakyan. So, dapat meron po kayong kopya ng OR at CR sa loob ng inyong sasakyan. Kasi, driving without those, malaki po yung chance na ma-impound yung kotse ninyo. Dapat po registered yung kotse ninyo, maglagay kayo ng kopya, maglagay din kayo ng copy ng CR. Kasi, pag nasa phone nyo lang yan at nahuli kayo, hindi yun excuse. Sasabihin nyo, ito sa phone ko, papakita nyo, no, may violation pa rin po kayo. Kailangan po nila ng kopya. Malinaw? Susunod po, ano pa yung kailangan nyo gawin? Kailangan nyo rin po magdala ng emergency kit. Just in case. Uy, knock on wood, sakto. Knock on wood, may refrigerator din sa pero finish. Knock on wood, magkaroon kayo ng problema, aksidente, or meron kayo nakita may aksidente, you can share and you can help assist. Labas yung medical aid ninyo para para for safety reasons, para sa mga tao na nangangailangan. So, magdala kayo pati ng medical kit. Mura lang naman yun. Bumili lang kayo sa mga drugstore or kundi man, yung mga European kotse at yung mga high-end na kotse, meron yan sa trunk compartment, sa glove box, or hanapin nyo sa ilalim ng upuan ninyo. Usually, meron yan emergency kit or medical kit. Okay? So, finally, prepare nyo na yung sasakyan ninyo. Prepare nyo naman ngayon yung sarili ninyo. Paano? I-Google Map ninyo, i-Waze ninyo. Assuming 8 hours yung biyahe ninyo. Sa 8 hours po na yun, kailangan meron kayong dalawang stop. I-divide into 2. I-divide nyo yung travel niyo into kung 8 hours yan, di 2 hours, 3 hours mag-stop kayo along the way. Para makita nyo rin, double purpose, mag-sightseeing na kayo, tapos you get to choose kung ano yung magandang restaurant na pwede nyo kainin. At saka gas stations na gusto nyo puntahan. Or sites and, di ba? Sightseeing, double purpose po siya. I-Google nyo na po para mas safe po ang travel nyo. Mahirap pinagdadrive kayo, saka nyo pinifigure out kung saan kayo pupunta. Hindi kayo confident
kung saan yung direction ninyo. Mas maganda, confident kayo pag nag-drive kayo. Mas focus kayo ngayon sa condition na lang ng kalsada. Okay? Perfecto. Eto na po. Di ganito na. Di bumabiyahe na po kayo. So, kailangan ho, mentally, i-ano nyo na, i-prepare nyo na yung sarili nyo. Kasi, pag ganito po mga long drives at saka holidays po, marami po kayo makasabay ng mga motorista. Especially mga tricycles, yung mga buses, at saka sa mga kasabay ninyo yung mga motorista na nagmamadali. Make sure po na stay cool. Literally, figuratively. So, kailangan malamig yung ulo ninyo, malamig din yung kotse ninyo, malamig yung mga drinks ninyo. So, para relax. Take it easy. Finally, ang pinaka-last po na tip ko sa inyo, life is a highway. So, enjoy niyo po lahat ng kaya nyo enjoy nyo sa road trip ninyo. And make sure, yung mga kasama ninyo okay din. Kasi pag hindi okay, iwan nyo na agad. Kasi bad trip. Diba? Dapat road trip, hindi bad trip. Bye-bye!